tanghali ngayon po ay araw ng Huwebes, ikalawa ng Hunyo taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Isa pang grupo ng mga kongresista lalagda ng suporta sa PDP laban. Incoming Agriculture Secretary Manny Piñol nakipagpulong sa grupo ng mga magsasaka sa Zamboanga City. Bagong patakaran sa mga pasaherong mahuhulihan ng bala sa mga paliparan na isipatupad ng Office for Transportation Security. Mga tricycle na ginagawang school service, bawal na sa Quezon City. At 2 patay sa pamamaril sa loob ng University of California, Los Angeles o UCLA campus. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, isa pang grupo ng mga kongresista ang lalagda ng suporta sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Mula sa Makati City, may report si Grace Casin live. Floor 32 kongresistang miyembro ng National Union Party o NUP ang nilipat na rin ng suporta sa Partido Demokratikong Pilipino Laban ng Bayan o PDP Laban. Ngayong tanghali nakatagtang lumagda sa suporta ang grupo para suportahan ang lahat ng legislative agenda ni President-elect Rodrigo Duterte kasama na ang speakership post ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Ayon kay NUP President Bataan Governor Albert Garcia, tiyak na makukuha ng PDP Laban ang suporta ng lahat ng miyembro ng NUP. Handa rin silang suportahan ng federalism na isusulong ng Duterte administration. Samantala, una nang tiniyak ni Congressman Alvarez na makukuha niya ang sapat na bilang ng boto para maging susunod na House Speaker. Una na rin lumagda ng suporta sa PDP Laban ng Nationalist People's Coalition o NPC, Lakas CMD, Nationalista Party, Party List Coalition at ilang miyembro ng Liberal Party. Floor? Grace Casin nagulat mula sa Makati City. Nakipagpulong sa grupo ng mga magsasaka sa Zamboanga City si incoming Department of Agriculture Secretary Manny Piñol. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Yes, Dante. Yes, Flor, nag-iikot na sa iba't ibang lugar sa bansa si incoming Department of Agriculture Secretary Manny Piñol. Ngayong araw, Flor, nakipagpulong ito sa mga grupo ng mga magsasaka, kabilang na rin ang mga mangingisda dito sa Zamboanga City. Inalam nito ang iba't ibang problema sa sektor ng agrikultura, kabilang na sa mga dam at irigasyon sa mga sakahan, lalo na ang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Pati na ang lawak ng mga lupaing sakahan sa iba't ibang lugar at kung ilan ang irrigated at rail-fed areas. Ayon kay Piñol, utos ni President-elect Rodrigo Duterte na alamin ang sitwasyon sa sektor ng agrikultura sa bansa at tiyakin na sapat ang supply ng bigas at mabibili ito sa murang halaga. Dapat ring mabigyan ng solusyon ang problema ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-review sa lahat ng proyekto ng kagawaran. Maaari din anya na maibalik ang status o kalagayan ng Mindanao bilang food basket ng bansa kung magiging maayos lamang ang pagpapatakbo sa sektor ng agrikultura at maalis ang anumang korupsyon. Samantala, Flor, ipinagtanggol naman ni Piñol ang naging pahayag ni Duterte hinggil sa issue ng media killings. Anya ito ay misunderstood at out of context ang lumabas na ulat sa media at wala namang masamang intensyon si Pangulong Duterte. Flor? Dante Amento, nagulat mula sa Zamboanga City. Sa ngayon, ang pambansang pulisya sa pahayag ni President-elect Rodrigo Duterte na dapat nang umalis sa serbisyo ang mga tiwaling pulis na sumisira sa imahe ng mga pulis. Mula sa Kamkrame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia? Magandang tanghali sa floor na nararapat lamang na maalis na sa hanay ng pambansang pulisya ang mga pulis na sangkot sa ipinagbabawal na gamot at ibang iligal na aktibidad sa bansa. Ito ang reaksyon ng PNP kasunod ng pahayag ni President-elect Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP, PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, walang puwang sa kanilang hanay ang mga pulis na sangkot sa mga iligal na gawain dahil nakasisira ito sa imahe ng pambansang pulisya. Sa kabila nito, sinabi ni Mayor na nililinis na Manila ang kanilang hanay at sa katunayan ay mayroon na silang mga nakasuhan ng administratibo tulad ng grave misconduct at irregularity in the performance of duty. Ngunit dahil civilian organization ng PNP, dumadaan din aniya sa due process tulad ng kailangan din aniyang bigyan ang pulis ng pagkakataon na maihayag ang kanyang panig kapag nakakasuhan.
Gayunman, welcome naman aniya sa PNP kung nais ni President-elect Rodrigo Duterte na ang Armed Forces of the Philippines ang maglinis sa hanay ng pambansang pulisya. Kaya naman panawagan ng PNP sa mga pulis na gumagawa ng iligal, magbago na bago pa manumupo ang Duterte administration dahil tiyak aniyang may paglalagyan sila. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilaga, nagulat mula sa Camp Crame. Kinundina ng mga local media groups ang pahayag ni President-elect Rodrigo Duterte kaugnay ng media killings. Samantala, isang grupo ng international press ang nanawagan na boycottin ng local media ang mga press briefing ng incoming president. Mula sa Malacanang, may report si Darlene Basingan. Live. Yes, Darlene. Yes, Flor, kinundin na nga ng mga local media group ang naging pahayag ni President-elect Rodrigo Duterte kaugnay nga ng media killings. Matatandang sinabi ni Duterte sa kanyang pinakahuling press conference sa sangkot sa korupsyon ng ibang media na naging biktima ng pagpatay at na hindi exempted sa assassination ang mga media na sangkot naman sa korupsyon. Sa isang statement, sinabi ng National Union of Journalists of the Philippines na bagamat mayroon nga ang ilang media na naging biktima ng pagpatay dahil sa korupsyon, karamihan naman anya sa mga naging biktima nito ay pinatay dahil sa pag-expose ng kamalian ng ilang opisyal ng gobyerno. Ganito rin ang naging pahayag ng media watchdog na Center for Media Freedom and Responsibility na nagmo-monitor sa mga media outfit sa bansa. Sinabi nito na hindi opsyon ang pagpatay sa mga nagkamaling miyembro ng media. Marami naman anyang legal recourse na maaaring daanan para mapanagot ang mga miyembro ng media na napatunayang o mapapatunayang naging sangkot sa korupsyon tulad na lamang ng libel. Maging ang international media group na Reporters Without Borders ay kinonde na rin ang naging pahayag ni Duterte. Hinikayat pa nito ang local media na i-boycott na lamang ang mga press conference ni Duterte hanggat hindi ito humihingi ng public apology. Dumipensa naman ang kampo ni Duterte. Sinabi ni Senator Coco Pimentel na na-misinterpret lamang ang sinabi ng President-elect. Dagdag pa nito, bukas pa rin naman ang Duterte government sa pagresolba ng mga kaso ng media killings. Umalma naman ang Malacanang sa sinabi ng President-elect. Sinabi nito na trabaho ng pamahalaan na protektahan ang media laban sa mga karahasan at panagutin ang mga mapapatunayang sangkot sa media killing sa pamamagitan ng legal na paraan. Bagamat isa ang Pilipinas sa mga may pinakamalayang pamamahayag, isa naman ito sa may mga pinakamataas na kaso ng pagpatay sa mga miyembro ng media. At yan muna ang latest mula Maynila. Balik sa floor. Darlene Basingan, nagulat mula sa Malacanang. Sa iba pang mabalita, pinagbawal na ng Quezon City Government ang mga tricycle na ginagawang school service. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Mon! Ng tanghaling lakay simula ngayong pasukan ay hindi papayagan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga tricycle na ginagawang school service. Ayon sa City Administrator ng Quezon City, hindi autorisado ang mga tricycle lalo na at subhait maliit at hindi ligtas sakyan ng mga bata. Wala ring insurance ang mga tricycle, hindi gaya ng mga lehitimong school service. Batay sa ordinansa ng Quezon City, hanggang 3 tao lamang ang pwedeng isakay ng tricycle at bawal ang bata na mag-back ride. Huhulihin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang sino mang lalabag sa naturang kautusan. 3,000 hanggang 5,000 piso ang multa sa mga mahuhuli. Subalit aminado ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, hirap sila na tukuyin kung ang isang tricycle ay ginawang school service o sadyang nasakyan lamang ng mga estudyante. Ang binabantayan na lamang nila ay ang overloading ng mga estudyante na sumasakay ng tricycle dahil ito ay ipinagbabawal. Sa Quezon City, mayroong 40,000 mga tricycle, bukod pa dito ang mga kolorum. Sa dami ay hirap ang lokal na pamahalaan na i-monitor ang lahat ng mga tricycle. Sang-ayon naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ginawang hakbang ng Quezon City. Dahil dito, susulatan ng LTFRB ang mga lokal na pamahalaan upang makiusap na huwag pahintulutan ang mga tricycle na gawing school service. Ang mga tricycle sa buong bansa ay hindi nasasakop ng LTFRB at ito ay nasa jurisdiction ng mga lokal na pamahalaan. Lakay. Maraming salamat, Mon Ocson. Nagulat mula sa Quezon City. Magpapatupad ang Philippine National Police Cebu ng Oplan Balik Eskwela ngayong pasukan upang proteksyonan ang mga estudyante laban sa masasamang loob.
Narito ang report ni Gladys Tuabi. Pinaghahandaan na ng Cebu Regional Police Office ang nalalapit na pasukan sa Hunyo upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa inilatag na Oplan Balik Eskwela program ng PNP, tututukan nila ang seguridad ng mga estudyante na maaaring maging biktima ng pagnanakaw. Palalakasin rin ang police visibility at maglalagay sila ng police assistance desk sa mga eskwelahan, sa mga terminal at mall na inaasahang dadagsain ng mga mamimili ng school supplies. Mas paiigtingin rin ang pagpapatupad ng ordinansang nagbabawal sa mga estudyante na pumasok sa internet shop sa oras ng klase. Not only that yung opening of classes, but during classes, months after, there will be delinquency in attending classes sa mga kabataan. So I told my men to look after these internet shops and really implement the law. Maglalatag rin sila ng plano sa pagmamando ng traffic dahil inaasahang mas bibigat ito sa araw ng pasukan, bunsod ng pagkukumpuni sa Mandawi-Mactan Bridge. Magpapatupad rin ng traffic advisory scheme sa Cebu City, lalo na sa mga kalsadang malalapit sa mga universidad at kolehiyo. Inatasan rin ang mga pulis na tumulong sa paglilinis sa mga paaralan bilang pakikiisa sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Kabilang ang Members Church of God International o MCGI at UNTV sa paglilinis sa mga pampublikong paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang report ni Primrose Gilaran. Maaga pa lamang ay abala na ang marami nating kababayan sa pagwawalis at pamutol ng mga nakalaylay na sanga ng puno sa Emilio Bernabe High School sa Bagak, Bataan. Kabilang sa mga tumutulong sa paglilinis sa paaralan ay ang mga magulang at volunteers mula sa Members Church of God International at UNTV. Natutuwa po at nagpapakasalamat dahil kusang loob kayong tumulong sa school na wala naman po kayong hinahanap sa amin. Sa bahagi naman ng Laur Nueva Ecija ay namahagi ang grupo ng anti-smoking campaign tarpaulin, wall clock at trash bins para sa mga silid-aralan sa San Felipe Elementary School. Nakadeploy rin ang UNTV News and Rescue Team upang magbigay ng libreng medical services gaya ng first aid at blood pressure check-up. Nagpapasalamat dahil first time nagkaroon kami ng bisita ng ganito. Tumulong rin ang grupo sa painting project at pag-aayos ng library ng Tabuk City National High School sa Kalinga, gayon din sa paglilinis sa mga silid-aralan sa Bunton Elementary School sa Cagayan. Sa Bacolod City Sped Center naman ay sama-samang nag-gardening at landscaping ang MCGI at UNTV volunteers. Umaasa ang mga guro na magpapatuloy ang pagtulong ng grupo sa taunang Brigada Eskwela na layuning maihanda ang mga paaralan sa pasukan. We are looking forward for more support. More people would be more willing to come and extend their help. Samantala, sa Bagulin, La Union naman ay ang mga pulis ang nag-ayos sa mga silid-aralan at palikuran sa Cardis Elementary School. Ito ang unang pagkakataon na nakibahagi ang PNP sa La Union sa Brigada Eskwela ng DepEd. Pinili ang mga malalayong eskwelahan para maparating naman ang serbisyo ng ating kapulisan na tutulong sa mga kailangan ng ating eskwelahan. Nanawagan naman ang isa sa mga guro ng paaralan na mabigyan sila ng dagdag na classroom para sa mahigit 200 nilang mag-aaral. Kulang yung classroom namin, sir. 6 sila. Kasi kulang yung building. Pag maingay sa kabila, huminto yung sa kabila. Pag nagpapaliwanag yung guro sa kabila, huminto din yung isa. Ganon magpalitan sila, sir. Primrose Gilaran, UNTV News Worldwide. Hindi kumbinsido ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, Senator Coco Pimentel, sa testimonya ng mga whistleblower na nagkaroon nga ng dayaan sa May 9 elections. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz, live. Brian! Lakay, magandang tanghali. Malabo para kay Senator Coco Pimentel ang aligasyon ng nagpakilalang whistleblowers na may dayaan sa halalan noong May 9. Ayon sa senador, hindi malinaw ang kanilang mga testimonya o teorya, kaya't maiging pagawin ang mga ito ng affidavit. Para sa senador, ang COMELEC ang gagawa ng hakbang kung may dapat i-improve o palakasin pa sa sistema ng halalan.
Si Pimentel ang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Siya rin ang chairman ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System. Ngunit hindi natawag ang atensyon ng senador sa isyu ng manipulasyon na paratang ng mga whistleblower. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar, kung hybrid system sana ang eleksyon sa bansa, ay madaling makita kung may basihan ng paratang ng ilan. Ngunit malabo ito kung electronic o automated na ang kabuang halalan. Sa ilalim ng hybrid system na isinusulong noon pa ni dating COMELEC Commissioner Gas Lagman, ang transmission at canvassing ng mga balota ay automated, habang ang botohan at bilangan ay gagawing man-mano. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uulat mula sa Pasay City. Aabot sa 70 mambabata sa lower house ang matatapos ng termino sa pagpasok ng 17th Congress. Narito ang report ni Grace Casin. 70 mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso ang nakatakdang magtapos ang termino bilang kongresista. Ang mga ito ay nanungkulan ng 9 na taon bilang mga mambabatas. Kaya naman ang liderato ng Kamara ay magsasagawa ng graduation para sa kanila. Ilan sa mga ito ay sina House Majority Floor Leader Neptali Gonzales II, Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, Gabriela Party List Representative Luz Ilagan, Yakap Party List Representative Carol Lopez, Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, Pasig Representative Roman Romulo, Leyte Representative Martin Romualdez, Marikina Representative Teodoro Marcelino, Iloilo Representative Neil Tupas Jr. at Davao Representative Isidro Ungab. Sa June 6, bago ang sine die adjournment ay kikilalanin ng Kamara ang mga naiambag nito sa Kongreso, kasama ang kopya ng mga panukalang batas na kanilang inihain. Meron kaming the so-called ceremonial activity na ginagawa ng Secretariat for mga graduating. So Monday will be our last day. Both the ceremonial and to give way to the yung hinanda ng Secretariat for the graduating members of the House. Si Congressman Nery Colmenares masayang magtatapos sa kanyang pagiging kongresista. Sa 178 na panukalang batas na kanyang inihain, 11 dito ang naging isang batas. Ito ay ang Anti-Torture Act, Accessible Polling Places for Persons with Disabilities and Senior Citizens, Human Rights Victims Reparation and Recognition Act, Local Absentee Voting for Media, Free Mobile Disaster Act, at increased ceiling for tax-exempt benefits. It made me learn a lot of things. I learned a lot of things dito. So, walang regrets to. Enjoy naman ako sa congressional stint ko. Ang mismong majority leader naman masaya ring iiwan ang Kongreso. Siya ay nakapaghain ng 44 na panukalang batas sa ilalim ng 16th Congress. From February 3, 2016, we're just talking about the national bills. The President ay napirmahan na ang about 20 na national bills. And as of today, meron na kami, there are three national bills that are awaiting the signature of the President. Sa Lunes, June 6 ay magsasagawa rin ng sine die adjournment ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang susunod na Kongreso o ang 17th Congress ay bubuksan sa araw ng SONA, July 25. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Hindi pinakinggan ng World Health Organization o WHO ang panawagan na ipagpaliban ang Rio Olympic Games dahil sa banta ng pagkakaroon ng malawakang Zika virus outbreak. Nasa 100 scientipiko ang nagsabing hindi na dapat ipagpatuloy ang Olympic Games dahil sa banta ng Zika virus. Ayon sa WHO, hindi makakaapekto sa pagkalat ng Zika, ituloy man o hindi ang pagdaraos ng Olympic Games sa Agosto. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, tuluyan ang dinismiss ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga kaso ng yumaong dating Chief Justice Renato Corona. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce.
Babalikan po natin ang ulat na yan ni Joyce Balancio. Naisisulong ng Office for Transportation Security ang bagong patakaran sa mga mahuhulihan ng bala sa mga paliparan. Narito ang report ni Mon Hokson. May solusyon na ang Office for Transportation Security sa problema sa tanimbala sa airport. Sa halip na pigilan sa pag-alis, kukumpiskahin na lamang ng OTS ang bala na makukuha sa isang pasahero at papayagan na itong makasakay ng eroplano. Kung isang bala lamang ang makukuha gaya ng mga ginagawang anting-anting, ay hindi na ito sisitahin ng OTS, lalo na at nakuha sa mga matatanda at overseas Filipino workers. Ang pasahero na may dalang bala na hihigit sa isa o live bullet ang siyang huhulihin at kakasuhan. Sa ngayon, walang magagawa ang OTS kundi ang ipatupad ang batas. Ayon sa Republic Act 10591, dadakpin ang sino mang mahuhulihan na may dalang ammunition o bala sa mga paliparan at hindi ito papayagang makasakay sa eroplano. Legislation kasi yung Republic Act na yun, yung sinasabi nating RA 10591, gusto man din namin pero wala sa aming control yung ganong klaseng pag-wave na sinasabi. Not unless kung talagang mabisita o ma-review yung batas at magawan ng amendment yan. Ang payo ng OTS sa mga pasahero na nagpupunta sa mga paliparan, bago kayo sumalang sa screening, mas maganda na gamitin ang mga security booth o mga last check booth upang sa ganung paraan ay matanggal na ninyo sa inyong mga bagahe ang mga ipinagbabawal sa loob ng airport. Sa ngayon, sinabi ng OTS na mas kakaunti na ang mga pasaherong nahuhulihan ng bala sa mga paliparan. Ito ay dahil sa inilunsad nitong awareness campaign katuwang ang media. Yung awareness drive na ginagawa natin, at the same time, yung everyday na nasa news lang ito, siguro nagiging aware na rin yung mga pasahero. Isa rin sa mga solusyon na naiisip ng OTS ay ang pag-turnover sa Airport Authority ng trabaho ng pag-screen sa mga bagahe ng pasahero. Ayon sa OTS ay hindi naman talaga nila trabaho ito at wala sa kanilang mandato. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Samantala, balikan natin ang ulat ni Joyce Balancio live mula sa Sandigan Bayan. Joyce? Magandang tanghali sa iyo, Flor. Tanging ang kaso civil forfeiture na lang ang dinitid na Sandigan Bayan laban sa pamilya ni dating Chief Justice Renato Corona. Ito ay matapos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong perjury at paglabag sa Code of Conduct at Ethical Standards dahil sa pagbanong ni Corona. Maalatang namatay si Corona April 29 dahil sa atake sa puso. Ayon sa abogado ng dating Chief Justice, na si Attorney Reuti Anthony Balisti, hindi sana ganito ang nais ng kampo ni Corona ng paraan ng pagkakadismiss ng kanyang kaso. Kung hindi anya namatay si Corona, nanaisin itong maabsueldo siya sa kaso dahil sa paninindigang inosente naman siya sa mga parata. Ngunit dahil na namatay na si Corona, natisita na lang ang kanyang kapo na maghain ng motion dahil nasasaad ng kasabatas na isang valid dahilan ang pagkamatay ng isang akusado upang ma-dismiss ang mga kaso. Maliban sa kaso sa 3rd Division, dinismiss na rin ng Court of Tax Appeals ang tax evasion cases laban kay Corona. Nananatili namang akusado ang kanyang asawa na si Cristina Corona sa 2nd Division sa kasong civil forfeiture. Sir? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Ang eastern section po ng Luzon at Visayas ay apektado pa rin po nitong ridge ng high pressure area. Pero ang Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na ngayon pong makapananghali at mamaya pong hapon at gabi may mga tsansa na magkakaroon po tayo ng isolated rain showers and thunderstorms. So yung biglaan pong mga pag-ulan sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Sa ngayon po ay wala ring gale warning ang pag-asa sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya po yung ating mga kasambahay na mangingisda na pumalaot dyan at wala naman pong namomonitor na panibagong bagyo ang pag-asa na makaapekto sa ating bansa. Yung temperatura dito sa may Science Garden sa Quezon City, maaari pa rin pong pumalo ng 34 degrees Celsius, samantalang sa Tuigaraw ay maaari pong umabot ng 36. Sa ibang lugar po ng bansa, gaya sa Visayas at sa Mindanao, maaari pong umabot ng 32 to 33 degrees Celsius. Yan ating ulat panahon, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat si Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST.
naghahanda na ang Negros Occidental sa maaaring pag-iral ng La Nina sa bansa ngayong taon. Narito ang report ni Primrose Gilaran. Umabot sa mahigit sa 800 milyong pisong halaga ng poultry at livestock products ang napinsala sa Negros Occidental nang umiral ang El Niño phenomenon noong mga nakaraang buwan. At ngayong nagbabadyang umiral ang kabaliktaran nitong La Nina phenomenon, mas pinaghahandaan ito ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Disaster Management Program Division Head Zeffard Gerhard Kailian, inatasan na ang lahat ng local government units sa lalawigan na paigtingin ang kanilang disaster preparedness plan at mitigating measures. Good Governor, Governor Alfredo G. Marangin Jr., an advisory to LGU's local government units to beef up their mitigation and preparedness measures. That would include the cleaning up of canals and the water system. So ito yung mga preparation natin during the rainy season. Sa pagtaya ng Pag-asa, maaaring umiral sa ikalawang bahagi ng taon ang La Nina na magdadala ng mas marami kaysa normal na volume ng pag-ulan at malalakas na bagyo. So in-include namin yung mga landslides sa mga rain-induced landslides and reviewing of the maps, including the hazard maps of landslides and floods, para ito yung magiging basihan nila na para tugunan ang magiging epekto ng La Nina. Ipinare-review rin sa local government units ang ipinatutupad na contingency plans upang masigurong updated ito at natugunan ang mga naranasang problema sa mga nagdaang kalamidad. Payo rin ng Disaster Management Division sa publiko na maging handa, alisto at sumunod sa abiso kapag pinalilikas sa panahon ng kalamidad. Mula rito sa Negros Occidental, Primrose Gilaran, UNTV News Worldwide. At marami pa rin lugar sa apektado ng tagtuyot sa kabila na nagkakaroon na nga ng mga pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang report ni Ray Pelayo. Mababa pa rin sa normal ang naitalang mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa sa buwan ng Mayo kahit na inianunsyo na ng Pag-asa ang pagpasok ng tagulan. Base sa May 29 record ng Pag-asa, 11 lalawigan pa rin ang apektado ng drought o mahigit sa 60% na pagkabawas sa ulan sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Karamihan sa mga ito ay nasa Luzon, 2 sa Visayas at 3 sa Mindanao. Bukod dito ay may 24 na lalawigan naman na apektado ng dry spell o 21 hanggang 60% na pagkabawas na pag-ulan sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Ang Ilocos Norte at Quezon ay nakararanas pa rin ng dry condition o 21 hanggang 60% pagkabawas sa pag-ulan sa loob ng 2 magkasunod na buwan. Ayon sa Pag-asa, bagamat pahina na ang El Niño ay may epekto pa rin ito sa bansa. Medyo matagal tayong nagkaroon ng El Niño, meron pa siyang mga lingering effect, yung drought po. Mula naman sa Hulyo ay malaki ang posibilidad na mag-umpisa na ang La Nina condition at sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2017 ay tinatayang mararanasan ang impact nito sa bansa na magdudulot naman ng mga pagbaha. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng umabot sa 8 hanggang 17 bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa buwan ng Oktubre, subalit ngayong Hunyo ay isa lamang. Ayon naman kay PCOO Secretary Sunny Coloma, pinaghahandaan ng pamahalaan ang posibleng maging impact sa bansa ng La Nina, partikular sa agrikultura, flood control at disaster risk reduction. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Dalawang nasawi sa pamamaril sa loob ng University of California, Los Angeles o UCLA campus. Nangyari pamamaril sa isang maliit na opisina na nasa engineering building. At kagad na isinara ng mga pulis ang mga gusalin ng universidad at inilikas sa mahigit na 40,000 estudyante. 2 lalaki kabilang sa mga nasawi, ngunit tumanggi na ang mga otoridad na pangalanan ang mga ito. Hawak na rin ng mga otoridad ang baril na ginamit ng mga namaril at nagsasagawa na ng kasalukuyang investigasyon. Ayon sa UCLA officials, muli nilang i-review ang safety procedures ng campus at magbibigay ng counseling services sa mga estudyanteng naapektuhan ng insidente.
Nabilang ng krimen sa Cordillera Region sa first quarter ng 2016 dahil sa Oplan lambat-sibat ng Philippine National Police. Narito ang report ni Grace Doctolero. Nabawasan na ang kaso ng krimen sa Cordillera Region sa unang bahagi ng 2016. Batay sa ulat ng Regional Police Office, bumaba ng 15% ang naitalang election-related crime ngayong taon kumpara nung 2013 elections. Sa kanilang record, 31 lang ang naitalang shooting incidents sa Abra kumpara sa 37 incidents noong May 2013 polls. 11 naman ang naitala sa Kalinga mula sa dating 16. Doon sa crime incidents for the same period, January to April of 2015 at saka January to April ng 2016, bumaba, malaki ang binaba ng 40% ang binaba ng ating crime incidents doon sa lahat ng focus crimes na tinututukan natin. 129 na individual naman ang nahuling lumabag sa election gun ban na karamihan ay taga-Abra. Kaugnay nito, umaasa ang PNP Cordillera na maaalis na sa listahan ng areas of concern ang ilang lalawigan sa Cordillera tuwing halalan. Samantala, iniulat rin ng PNP na bumaba ang kaso ng krimen sa Baguio City. Sa kanilang weekly monitoring, 37 ang naitalang focus crimes noong April 20 to 26 mula sa 55 noong April 13 to 19. Kabilang sa mga kasong nai-report ay robbery, physical injuries, homicide at carnapping. Ayon sa PNP, resulta ito ng mas pinaigting na police visibility at Oplan lambat-sibat operations. Yung aming enhanced police operation na kung tawagin natin lambat-sibat, ito ang policing scheme natin na tatarget natin ngayon, na alalaman natin meron tayong proseso at na ilalagay namin sa mapa kung saan maraming nangyayaring crimes, at least na-address namin yan. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na patuloy silang magbabantay upang walang makalusot. Mula Baguio City, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Tinalakay ng kasalukuyang kampiyon sa French Open na si Stanislas Wawrinka ang credentials ni Andy Murray bago ang kanilang pagsasagupa sa semifinals ng torneo. Tinalo ni Wawrinka si Albert Ramos Vinolas ng Spain 6-2, 6-1, 7-6 upang makapasok sa semifinal round. Naisaayos naman ni Murray ang semifinal match kay Wawrinka matapos natiklupin si Frenchman Richard Gasquet 5-7, 7-6, 6-0, 6-2. Sinabi ni Wawrinka na sa mga nakaraang taon ay hindi sila halos nagkasagupa ni Murray at ang huli ay sa London. Gayunpaman, sinabi ni Wawrinka na malaki ang naging improvement ng laro ni Murray. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo, Floor at Lakay. Salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Razon at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.